Hello guys! Today, ang ituturo ko sa inyo is all about union and intersection of sets. Okay, let's start. So first, we define what is a union and intersection of a set. So first, the union of sets A and B, denoted by A union B. So ito yung ating denotion kapag union, just letter U. Okay? Is the set containing all elements that are either in A or in B, or in both A and B. So basically, pag union ng dalawang set, ini-include mo lang sa isang set lahat ng elements nila. Okay? So, yun yung mahalagang tatandaan natin. Pag union, from the word itself, union, pinagsasama. So, lahat ng elements ng A and lahat ng elements ng B, kailangan pagsasama-samahin mo lang sa isang set. Okay? And also, hindi nilagay dito, kailangan lahat ng elements mo once lang mauulit sa isang notation. Okay? And then, yung intersection of sets naman, the intersection of sets A and B, denoted by A intersection by of B. So, ito naman siya. Basically, binaliktad lang na U. Okay? So, ang union, letter U, ang intersection, binaliktad na U lang. So, it is the set containing all elements that are in both A and B. So, kapag intersection naman, from the word itself, intersection, ano yung pagkakapareha lang ng dalawang set na pinagkukumpara mo? Okay? Kung sa union, lahat pinagsasama mo sa isang set. Sa intersection, ang nasa loob lang ng set is yung pagkakapareha lang nila na elements. Okay? Para mas maunawaan nyo, let's give some examples. So, we have here set M. And ang kinocontain ng ating set M is the elements B, E, A, U, T, Y. Or basically, yung mga letters ng ating word na beauty. Okay? And then we have here another set which is set N na ang elements naman niya is B, R, A, I, N. Or basically, yung mga letters sa word na brain. Okay? So ngayon, sa ating first question, ano daw yung M, U, N? So U, ano ang tinutukoy dito pag U? Ganyang symbol? Union. And alam natin, pag union, pinagsasama lang natin lahat ng elements dun sa dalawang set na pinagko-combine natin. Okay? Or yung pinagkukumpara natin. So basically, so i-denote muna natin siya as M union N equals, so ano-ano yung elements na nandito? So pagsasama-samahin lang natin yung mga elements nilang dalawa. Okay? Pero sabi ko kanina, bawal may umuulit na elements. So every time na maglalagay tayo ng elements dito sa ating union na nilang dalawa, i-cross out na natin sa kanila kung nalagay na natin para alam natin hindi na siya uulit. Okay? So first we have here B. Okay, pagbasehan natin muna yung set M natin. So we have here B. So by that, cross out na natin tong B. And itong B rin ng N para di na siya umulit. And then E. So cross out na rin natin tong E. And then A. So, cross out natin tong A para sila may A kasi nalagay na natin siya. And then, U. So, ito, cross out na natin to. And then, T. So, lagay natin dito, T. Cross out na natin siya since nalagay na. And then, Y. Cross out na natin yan. Y. And then, ngayon, meron na lang tayong natirang R, I, N. So, lalagay na rin natin yan lahat. R, I, N. And then, yung ating close bracket. So, ibig sabihin, ito yung ating M union N. Okay? Pinagsama-sama lang natin lahat ng elements na meron silang parehas. Okay? Na hindi umuulit yung element na yan. Kumbaga, pag nalagay mo na siya, kailangan isang beses lang siya. Okay? So, yun lang yung union. Ngayon, how about M intersection N? So, lagay muna natin M, baliktad na U, intersection N. Okay, ngayon, burahin muna natin to para mas ma-examine natin siya. Ngayon, sinasabi pag intersection is kung ano yung parehas lang nilang element. Ano yung pagkakaparehas nilang element. Yun lang yung nasa
intersection natin. So, kung i-examine nyo closely, no, etong B, may kaparehas ba siya sa set N? Meron. So, lagyan natin siya ng palatandaan. Yung E, may kaparehas ba? Wala. So, wala tayong gagawin dyan. And then, itong A, may kaparehas siya. So, kasama siya. So, yung U, wala rin. Yung T, wala rin. Yung Y, wala rin. And then, yung R, I, tsaka N sa brain, syempre, wala rin siya. So, ano lang yung pagkakaparehas nila parehas or pagkakaparehan nilang elements ng ating dalawang set. So, B and A lang. So, ibig sabihin, sa M intersection A, B and A lang yung nasa loob ng set mo. So, ito na yung answer natin sa ating example na ito. So, I hope malinaw sa inyo ano yung pinagkaiba ng union and intersection and kung paano natin siya i-perform. Okay? And ano yung mga pagbabasihan natin. Okay? Let's proceed. Next, we have your example number 2. Let O be positive odd numbers and then yung set E naman natin, even numbers naman, positive even numbers. Ngayon, for our first question, what is the union of sets O and E? So, union. Ibig sabihin, pagsasamahin natin yung elements ng O and E. Ngayon, kailangan pa ba natin siyang i-list down? Hindi na. Kasi, kung i-list down mo lahat ng positive odd numbers and positive even numbers, mauubusan ka ng oras kasi infinite numbers yan. Hanggang milyon na abutin ka. So, i-analyze natin ngayon yung statement. Kung ipagko-combine mo yung odd numbers and even numbers, positive odd numbers and positive even numbers, anong set yung lalabas sa'yo? So, para lang yung ganito. Kung pinag-combine mo yung odd numbers na 1, 3, 5, 7, 9, so on and so forth, sa positive even numbers na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, and so on and so forth, makakabuo ka ng 1, 2, 3, 4, and so on hanggang saan mo gusto. Dahil wala namang hanggan na binanggit eh. So, isusulat mo ba siya as ganyan? So, pwede mo siyang isulat as a set na parang ganito yung format niya. Parang description lang siya. Kasi, infinite siya eh. Infinite set siya. Kasi walang hangganan. Hindi ka matatapos dyan. So, pwede mo siyang isulat din as, ano ang tawag natin sa ganyang numbers? 1, 2, 3, 4, and so on and so forth. So, it is also, pwede rin natin itong i-denote as set of counting numbers. Okay, so pwede natin ilagay dito as counting numbers. Okay. Dahil ang counting numbers natin, basically, ito yung numbers from 1 hanggang kung ilang kaya mong bilangin kasi counting nga eh. Hindi kasama dito yung 0 kasi yung 0 hindi mo naman mabibilang yan. May bilang ba yung 0? Wala. So, counting numbers, start ka sa 1 hanggang infinity. Okay? So, pwedeng to, dahil naka-denote ka naman itong dot, so ibig sabihin hanggang infinity yan. Pwede rin ito para mas naiintindihan and mas maiksi lang. Okay? Kailangan naman kasing i-list down mo ng i-list down kung hanggang anong number mabot ka, abot ka ng 1 million dyan, di ba? Matatagalan ka kasi hindi pa tapos yung set na yun. Marami pang positive odd numbers and positive even numbers na pinag-combine mo. Okay? So, ganun siya. Pwede mong i-define na lang siya kung alam mong infinite set siya. Pero, i-analyze mo syempre kung ano yung pinagko-combine mo or intersection man siya. Basta kailangan i-analyze mong mabuti. Okay? So, proceed tayo sa ating second question. What is the intersection of O and E? So, it can be denoted by O intersection of E. So, intersection, pagkakapareha. So, analyze mong mabuti yung statement natin. Yung O daw, positive odd numbers. Yung E, positive even numbers naman. So, pag kukunin mo yung intersection niya, meron bang number na parehas odd and parehas even? So, kung isipin mo mabuti, wala. Dahil ang 1, let's say na lang, example, 1, pinakamababa, 1. Ang 1 is odd, pero even ba siya? Hindi. Ganun din yung 3, 5, 7, 9, odd lang siya, hindi siya even. Same with yung even numbers natin. Yung 2, 4, 6, 8, even numbers lang siya, hindi mo siya maka-considered as odd numbers. So, it means, wala silang pagkakaparehas na number. So, by that, yung ating set na ito, yung intersection ng O and E, is wala. So, ano lalagay natin? So, bracket ka lang dyan. Or braces. Okay?
ganito lang ang pwede mong ilagay or yung ating isa pang symbol. Yung ganyan. Pwede rin yan. Parehas acceptable yung dalawa. Okay, malinaw ba yun? Okay, so proceed tayo sa ating third example. So let set R is positive even numbers less than 24. So ito, finite set to kasi may less than 24 may hangganan ka lang. Okay? And set S naman rather, factors of 24 naman. So ano ba uli yung factors? Kung ma-recall nyo, pag sinabi nating factors is ito yung mga numbers na pag pinag-multiply mo, 24 yung lalabas. Okay? So yun yung factors. So ngayon, pwedeng gawin muna natin dito, i-define muna natin siya. Okay? Para mas maintindihan nyo. So, R, unahin natin tong set R. So, ito daw ay positive even numbers na less than 24. So, ano-ano yun? So, start ka sa 2. And then 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, then 22. Hindi na kasama yung 24 kasi less than 24 ang sabi. Okay? And then, yung S naman. So, S, factors of 24. So, pwede dyang 1 times 24. Pwede ring 2 times 12. Pwede ring 3 times 8. Pwede ring 3 times 8. Pwede rin namang 4 times 6. So, hanggang dyan lang. Hanggang 4 times 6 lang yung factor niya. Okay. So, ngayon nasulat na natin, mas madaling mag-compare. Or mas madaling sagutin yung mga katanungan natin kasi 4 to eh. Okay? So, first, what is our intersection of S? So, intersection. Ano lang yung pagkakaparehas nilang dalawa? Ano yung elements na same sila? Okay? So, ngayon, sulat muna natin to as R intersection of S is equal to. Ngayon, iisa-isayin natin to. Okay? Guguhitan na lang natin para mas matandaan. Meron bang 2 sa ating set S? Meron. Meron bang 4? Meron. Meron bang 6? Meron. Meron bang 8? Meron din. Meron bang 10? Wala. Meron bang 12? May 12. Okay, may 14 ba? Wala. May 16, 18, 20, 22? Wala din. So, ibig sabihin, yung pagkakaparehas lang nila na element between R and S, which is yung intersection na nila kung tawagin, is just 2, 4, 6, 8, and 12. So, sulat natin. 2, 4, 6, 8, and then 12. Okay, so ito yung R intersection of S natin. Okay, ano lang yung pagkakaparehas nilang elements. So, yun yung reason bakit nilist down ko siya para mas madaling mag-compare, mas madaling maghanap. Okay? Then for our second question, what is the cardinality of R intersection of S? So, cardinality. Ibig sabihin, pag cardinality is yung number of elements na nakapaloob sa tinutukoy na set. In this case, yung R intersection of S. Na-define naman natin siya. All we need to do is to count. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So, anong cardinality niya? 5. So, sagot dito is 5. Okay? And then for question C and D, magka-connect din siya kasi what is R union of S then? And ano yung cardinality ng R union S? So, for this example, kindly comment down your answer sa ating chat box and let's see kung tama yung sagot nyo. Okay, tingnan natin kung naiintindihan nyo yung ating lesson for today, all about union and intersection of sets. If medyo nalilito pa kayo, you can always go back sa earlier part ng video na ito and panoorin nyo uli siya para mas maintindihan nyo ano ba yung union and intersection. Okay? Then after that, balik uli kayo dito sa ating question, then try nyo na siyang sagutan kung kaya nyo na. And that's it for our video for today.
I hope may natutunan kayo and maraming salamat sa panonood.